Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May dinala rito Rosie 125. Ang issue ng motor ni boss, bigla na lang daw tumirik at hinila na lang upang dalhin dito sa ating shop. At sa pag-troubleshoot ng ganyang issue, dapat hindi natin hinuhulaan. Dapat step by step o may guide tayo na sinusunod para matumbok natin yung eksaktong sira niyan. So ang gawin na muna natin dyan, try na muna nating paandarin kung talagang ayaw nga bang mag-start. Tadyakan natin. At sa pagkakataong yung mga padreng ayaw nga mag-start ng motor ni boss, ang una kong ginagawa dyan, basta ayaw mag-start, chinecheck ko yung kanyang high tension wire kung naglalabas ng malakas na kuryente. Dapat at least 1 cm. So itry natin. At sa pagkakataong yung mga padreng, may linalabas siya ng naglalabas naman siya ng kuryente pero sobrang nipis. Manipis pa sa hibla ng buhok. So ito yung dahilan kung bakit ayaw mag-start ng motor ni boss. So ang gawin natin, doon tayo sa parting stator. At dito sa kanyang socket ng stator, may makikita tayong 4 na wire. So ito yung kulay pink, kulay green, blue at yellow. Ibig sabihin, battery operated na po yung kanyang CDI. So pag battery operated na at mahina yung kuryente o kaya wala namang linalabas na kuryente, ang gawin lang natin, tanggalin natin to, yung kanyang positive. Tanggalin natin yan, check natin kung gagamitan natin ng test light kung maglalabas ito ng positive supply, yung kanyang positive terminal. Ito yung kanyang positive terminal mga padre. Ngayon tinanggal na natin sa battery. Gamit yung ating test light, lagay natin yung clip dito sa negative. Tapos ilagay natin to sa positive. Pag tinadyakan natin to mga padre, dapat to maglalabas ito ng supply ng kuryente. So try nating tadyakan. At sa pagkakataong yan mga padreng, walang linalabas na positive supply itong ating positive terminal. So ang gawin natin dito mga padreng, dito tayo mag-focus sa kanyang stator. At dito sa kanyang regulator, may makikita tayong kulay yellow tsaka kulay pink. Ang gawin lang natin, tanggalin natin. Ayan. Check natin kung from stator umaabot dito sa ating regulator. So ito yung dalawa, kulay yellow at kulay pink. Same procedure, lagay natin yung isang clip dito sa kabila. Kahit magkabaligtaran, dapat ito maglalabas ng supply. So i-try natin. Lagay lang natin yung clip dito sa kahit saan. Yan. Checkin lang natin kung umaabot dito. Minsan kasi nasa socket yung problema. So habang tinatadyakan natin, dapat iilaw yung ating test light. Simula noon, so ano yung pakiramdam ko? Ayaw ko lang yun. Nag-iusap ko na ko yun kasi ako siya. At sa pagkakataon yung mga padreng, kumpirmado, umabot dito yung supply ng ating stator. Pero mas pipiliin ko na irekta na to, yung pink at yellow, dito sa dalawa, para mas intact yung supply ng kuryente. So minsan kasi nagkakaproblema dito sa kanyang socket. So pinutol ko lang, tapos kahit magkabaligtaran, itap natin. So tap ko muna.
At dito sa kanya regulator, yung red wire, ito yung red wire na to. Ang gawin lang natin, putulin na natin dito. Mas maganda kung naka-direct na tayo. Tapos check natin kung maglalabas ito ng kuryente. Ito. O, check natin kung maglalabas to. Gamit lang tayo ng test light, ilagay natin yung test, yung clip dito sa negative ng battery. Ayan natin. Negative ng battery. Ayan. Pagkalagay sa negative ng battery, balik tayo dito sa kanyang regulator dito sa red wire. Ayan o, kulay red yan o. Lipat natin para makita nyo. Ayan o, red wire. So habang tinatadyakan, dapat mag-produce ito ng positive supply. Tadyakan natin. Ayun o. Naglalabas siya ng positive supply. So ibig sabihin, good yung ating regulator. So yun na nga mga padreng, renekta na natin yung red wire dito. Papunta rito sa regulator. Dati nakadaan siya sa socket. Pinutol na natin, tape na lang natin to. So naka-negative pa rin yung ating test light. Try natin kung iilaw na yung ating test light. Ayun o, may ilaw na. Itaba. O yan, may ilaw na siya mga padreng. Isa pa. Ayan o, meron na. Okay. So pwede na nating ibalik ito sa battery. So umilaw na rito. So try natin kung may ilaw na pag tinadyakan. O ayan, meron na o. Isa pa. O, di ba? So ayan, naglabas na siya ng kuryente. At sinunod ko naman mga padreng, kumuha tayo ng panibagong battery. Positive, linagay natin dito sa positive ng lumang battery. Negative to negative. Sunod naman natin mga padreng yung clip dito sa ating positive. At hanapin natin yung pulser, yung blue na may white. Ito, yung blue na may white. Susundot-sundutin lang natin. Dapat maglalabas ito ng malakas na kuryente dito sa kanyang high tension wire. I-try natin. Ayan o, kita ba? Yeah. Focus natin dito. Makita. Yan. Dito, tingnan nyo rito, dapat maglalabas ang susundutin natin. Ayan o. Pag malayo to, wala siyang linalabas, dapat maglalabas. Wala o, tutok natin. Pag tinututok, maglalabas. Kaso napakanipis. Manipis yung kuryenteng linalabas. So yung mga padreng, ang ginawa ko lang, nangiram ako ng ignition coil sa Barako 1. So yung black yellow linagay ko lang dito sa kulay black. Tapos yung kulay green pinagapang ko dito sa ating battery. Eto, pinagapang ko dito yung kulay green. So kanina okay naman yung CDI, pero mahina yung linalabas na kuryente. So ngayon i-try natin, naka-positive pa rin yung ating clip ng test light. Kanina dito, napakahina ng linalabas na kuryente. So pwesto muna tayo. Try natin. Dapat ito at least 1 cm. Kahit malayo dapat na ganyan, maglalabas ng kuryente. Try natin ngayon. Bago na yung ating coil. Try natin. On muna natin yung susi. Nakapatay yung susi. Ayan, naka-on na. O, try natin. Ayun o. Lakas o. Ayan o. Ha? O, ayan o. Lakas o. Layo o. Tutok natin. O, kahit malayo o. Talagang pumipitik. Kita ba sa camera? So yung mga padreng, ang issue ng motor ni boss, manipis yung kuryente, minsan pa wala-wala. Ang naging issue niya yung kanyang ignition coil. Ngayon nung papaandarin ko, ayaw umandar. Binuksan ko yung carburetor, yan o, puno ng tubig. Bakit nga ba na puno ng tubig? Nakita ko open yung kanyang carburetor o. Naka-open dito. Kailangan to mapalitan ng medyo mahaba o maipasok dito. So hindi ko na pinakita, naglinis ako niyan. Tapos mali yung nakakasa sa kanyang fuel screw.
Bali, walang spring, washer, at o-ring. So, nagpalit na rin ako. Ngayon, try natin. Paki-start mo nga. Ayan, start natin. Ay, one click oh. Oh, yan oh. Ano masasabi mo, boss? Convincing. One click na lang. Mga padre, kung nagustuhan nyo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.